Matapos maaresto ang founder ng PGMN na si Franco Mabanta ay naglabas ng isang nakakakilabot na pahayag dahil ayon sa Peanut Gallery Media Network ay maglalabas umano sila ng umaabot sa 90 minutes na video at posibleng mabubunyag dito ang matitinding expose kung saan matitinding mga pangalan at malalaking tao kasama na nga dito mga kababayan si Martin Romualdez na kung saan ito ang dahilan ng pagkakaaresto ni Mabanta ng NBI. So narito ang paliwanag ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Ito, basahin ko sa inyo, i-share ko ang response ng Peanut Gallery Media Network doon sa pagkaaresto ng kanilang founder na si Franco Mabanta. Mayroon pala silang nai-prepare ni research 90 minutes expose video sa mga alleged corruption na ginawa ni Romualdez. At ito, ilalabas nila kahit anong mangyari. So sinasabi nila dito na yung pagkaaresto ni Mabanta, Franco Mabanta is para pigilan ang paglabas ng expose na ito. Naku yari mga kababayan, ito na nga sinasabi ho natin. Katapusan na nitong mga kurakot mga kababayan. Grabe. We are innocent. This was a setup. Okay. Over the last 5 months, PGMN completed immense, comprehensive, painful research on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. What we have is devastating. Yari. Sige, ito na. Matindi pa ho ito mga kababayan sa inaasahan ho natin na mga mangyayari, pero mas matindi ho ang bloodbath ni BP Sara. The episode was filmed several weeks ago. It had been fully edited. It is 90 minutes long, packed with hard evidence and ready for release. Ayun, ready for release. Nako, mapapabili ho tayo ng popcorn ho nito kasi 90 minutes, ibig sabihin, 1.5 oras. That is why this is happening, yung pagka-aresto kay Mabanta. There was no extortion, there was zero threats from us. That's all bullshit. The evidence provided showed one side of the story. We committed no crime and we can prove it. Romualdez did this to silence us. Why? Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation. Yari na mga kababayan. Siyempre, kahit may kaso ho ito na posibleng kaso sa ombudsman, alam naman ho natin na pinsan niya ang presidente. Particularly with his vast current troubles with the ombudsman hanging over his head. As President Marcos signals what he is clearly listening to what the whole country wants and is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. Napakatindi ho nito. Kailangan ho natin abangan ito. Hindi natin alam kung kailan ho i-release itong 90 minutes video. Days before our arrest, we had been privately warned multiple times by powerful close friends who were aware of the situation that there is legitimate concern for our physical safety and that all of us could be hurt or killed by hitmen. Ayan na nga mga kababayan. O di ba? Matitindi ho ang mga kaganapan sa mga susunod na araw. Yan ang kaabang-abang. Siguro yung ating mga kababayan Pilipino ay bibili na rin ho yan sila ng mga kanilang mga popcorn at na makapanood ng isang mga mala movie na revelation expose. In light of this, even before the arrest,
Sabi ni Franco Mabanta, I gave specific, explicit instructions that if anything, literally anything, be it fatal or injurious, happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose on every major social media platform. O, yan na nga mga kababayan. Parang ang nangyayari ho dito, nagbili na itong si Mabanta na kung sakaling may mangyari ho sa kanya na hindi maganda, mangyari mawala man ang kanyang buhay, ay kumbaga inutusan na itong mga kanyang mga kasamahan, itong mga worker niya sa Peanut Gallery na i-publish fully itong 90 minutes video. Nako, hindi ho nito walang lusot mga kababayan. For everyone in the Philippines to see. Okay. We at PGMN have always taken profound and sincere pride in going after the bad guys. Yesterday, we made the difficult choice to go after the worst of them all. And now, we are where we are. If this is the price to pay to do what's right, then so be it. I want my 5-year-old and 2-year-old sons to look back at these decisions when they're older and see the kind of man their dad was. Ayan na nga mga kababayan, no? Parang nagbili na rin siya sa kanyang mga anak. Ibig sabihin ho nito, talagang matitindi ho ang mga posibleng mangyari. Dear Martin, you know what you did to the country. We know what you did Yes. to the country. Soon, hopefully, everyone will to Franco Mabanta. Yes mga kababayan, no? Alam ng sambayan ng Pilipino kung anong ginawa ni Martin Romualdez sa ating bansang Pilipinas sa pera ng bayan. Na alam naman ho natin na hindi yan gagalaw si Martin Romualdez kung wala yung pinakamataas o kumbaga pinaka-mastermind na masasabi ho natin magna yun na nga mga kababayan. Sabi ko na naman na kong vlog, na bilib ako dito sa PGMN. Yes. Magagaling silang mag-research. Tama. Pag bumira, Sapul. talagang bullseye. Kasi hindi naman sasama dyan si Attorney Roy Nagwanson. Tama, Kung pipitsugin na grupo itong PGMN. Yes. Hindi sasama dyan si Attorney Regal Oleva at iba pa. Matitinik ang kanilang mga anchor o mga host. Yung ginagawa ho ng Peanut Gallery, ito yung ginagawang kumbaga pag-i-expose. Katulad na lamang ho ng New People's Army. Yung pag-i-expose nila ng mga sabwatan mula doon sa pinaka-low level hanggang napunta ho sa kabundukan mga kababayan. Yan yung mga dapat ibalita ng mga mainstream media. Pero hindi ho yan binabalita ng mainstream media. Talagang ang may tapang lamang ho na magbalita niyan, itong Peanut Gallery Media Network, kasama na nga mga kababayan, itong SMNI na una nang pinatahimik ni Bongbong Marcos Jr. No? Pero hanggang ngayon talagang nananatiling matatag. Kaya ko, personal opinion ko ito, saludo ako sa advocacy ng PGMN. Free speech. Katotohanan lang. Kaya abangan natin ito. 90 minutes expose, alleged corruption ni Martin Romualdez. Back with evidence. Nako, napakatindi ho nito mga kababayan. Ito talaga ang dapat abangan ng sambayan ng Pilipino. Then, ipagdasal na lang natin si Franco Mabanta yung pagka-aresto niya. Kasi,
hindi pa naman siya nahatulan na guilty, lalaban siya sa korte, Mm. na malampasan niya ang pagsubok nito. But meantime, the people has the right to know itong nangyari for the last 3 years. So, kailangan talagang malaman ng sambayan ng Pilipino. Katulad na lamang ho nito, bilyones ho ang nawala sa sambayan ng Pilipino, pero hanggang ngayon tahimik ho sila. At ngayon, ang nangyayari mga kababayan, sa Senado, ang gagawin pala nitong ni Pinky Lacson ay iimbestigahan itong si Senator Marcoleta, na imbis na imbestigahan ho nila yung mga sangkot sa flood control, ngayon binabaliktad ho si Senator Marcoleta ho ang iimbestigan. Ibig sabihin, posibleng may kinalaman ho ito mga kababayan sa pagkaka-aresto dito sa PGMN o yung Peanut Gallery Media Network, na kung saan posibleng kailangan ho nilang tapalan yung mga pagkakamali. Sana itong expose na ito ng PGMN is magagamit na naman ng ombudsman para habulin ang mga masterminds, at kasama na dyan si Martin Romualdez. Tama. May nabasa kong post ni Doc Lorraine Badoy kanina. Sabi niya, makakaubos daw siya ng ano ba ito? Popcorn. Sabi niya, ito, Lorraine Badoy. I am buying a sack of popcorn while waiting for Peanut Gallery Media Network to release Martin Romualdez video. Saya nito, Tambi. Ako rin, kaabang-abang. Hindi ako masyadong mahilig manood ng mga ganyan, yung mahaba. Gusto ko yung reels lang ang pinapanood ko. 1 minute, 2 minutes, okay na. But this one, 90 minutes. Uubusin ko. Papanoorin ko lahat ng ibubulgor ng PGMN. And I hope na maraming taong bayan na makapanood nito. Ayan, panigurado, isa na ho tayo sa manonood niyan. And yung 90 minutes mga kababayan is equivalent to one movie. Pero kahit ganyan ay talagang alam ko milyon-milyon ang manonood ho nito. Tayo nang humusga. Kasi ano pa lang ito, aligasyon. But in our own understanding, konsensya, puso't konsensya, makakabuo tayo ng conclusion kung ano ba talaga ang nangyaring nakawan dito sa kaban ng taong bayan. Mabuhay po kayo, PGMN. So yan nga mga kababayan ang naging reaction opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa posibleng expose o inaabangang expose ng Peanut Gallery Media Network. Nako, matitindi ho ito. Posibleng mapangalanan kasi dito ang ilang matataas na mga opisyal kasama na posible mga kababayan, kasama ho dito si Bongbong Marcos Jr. Kasi nga magpinsan ho sila ni Martin Romualdez. Alam naman ho natin is ngayon naka-hold departure order. Kunwari mga kababayan, naka-hold departure order itong si Martin Romualdez. Tapos naka-freeze ang account, no? Kunwari, pero alam naman ho natin is magkakakampi ho yan sila. Siguro ang gagawin lang nila is dida-divert lang ho nila yung usapin. Parang basta abangan na lamang ho natin kung kailan i-release itong 90 minutes video. Talagang nakakaabang-abang. Ito, nakakakilabot. Siguro masasabi ho natin ang mga nangyayari ngayon kabilang pa rin ito sa sinasabi ni VP Sara Duterte na bloodbath. Kung saan nagkakagatan na itong mga kakampi ni Bongbong Marcos Jr., nagtatalikuran na. O, di ba? Matitindi ho ngayon. Bloodbath ho talaga, kabayan. Although na mas matindi ho ang bloodbath na mangyayari sa Senado, kung saan pag-uusapan
itong impeachment trial. O, kumbaga, iko-convict ba o i-acquit si Bibi Sara? Sa tingin ko mga kababayan, ligtas si Bibi Sara at makakatakbo pa rin siya bilang presidente ng Pilipinas sa taong 2028. Manatili lamang ho tayo dahil alam naman natin ang galawan ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. dahil napadala nga nila si Pangulong Duterte doon sa Hague ng walang kahirap-hirap sa pamamagitan lamang ng kanyang mga aso na itong si Torre at ibang mga police official mga kababayan. Pero may araw din ho yan sila mga kabayan. At pag naging presidente si VP Sara Duterte, iisa-isa ho yan sila mapupunta sa bilibid. Hanggang dito na lamang mga kababayan, hanggang sa 2028 manatili ho tayong nakasuporta kay Inday Sara Duterte.